So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Puntahan natin uli yung Atrium House. Lapit na rin siyang matapos. Nag-landscaping na sila doon. At nagpa-final coating na rin kami ng mga pina-apply namin na hindi kami magpe-paint eh. Sealer ang gamit namin kasi nga yung buong bahay, yung exterior ay cement finish or stucco. So ang look niya talaga mid-century modern yung tema. Nasa Los Baños yung project. Pag-usapan natin, pagkwentuhan natin habang nasa biyahe tayo. Tapos mamaya pagdating sa site, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Kapag sinabing Los Baños, Laguna, ang iniisip natin kagad yan yung UP, di ba? Tapos yung lugar na yan, napakarami diyang mga magagandang structure na ginawa during the 60s at 70s. At isa dyan yung Erie sa loob ng UP, yung International Rice Research Institute. So siya, isa siya sa mga postmodern na mga structure na nandoon sa UP Los Baños. So gusto natin na hindi tayo maligaw doon sa doon sa tema. Tsaka yung clients natin, yun din yung gusto nila. Dahil matagal sila sa US, ngayon nag-retire na sila. Sawa na sila sa yung mga architecture ngayon, o kaya yung masyadong modern na mga itsura. So nagustuhan ko yun, nag-stick tayo doon sa postmodernism na brutalist. Nandun tayo sa side na yun, brutalism. So raw concrete. Tapos gumamit tayo ng mga ventilation blocks. Kaya pinag-combine natin yon. Wala tayo masyadong kulay, more on texture tsaka shadows. Yan yung natin gusto nating maging part ng design ng bahay na ito. Marami ng mga video na pinost ko tungkol dito. So kung first time mong manood sa channel ko, baka gusto mong balikan yung mga past na mga videos natin tungkol dito sa project na to at saka sa iba pa nating project. Yung aming driveway naka-pave na, tapos ginamita namin ng concrete stamp from napaka-social na shop yun tawag doon ay Shopee. Wash out na ginamit namin doon 3/4 na gravel. Kita kami na pebbles. Yan ang ginamit namin ng wash out finish dito sa front pavement namin. Ito yung wash out namin, parang parang yung ginawa sa Erie sa UP International Rice Research Institute sa UP Los Baños. Parang ganito rin yun pero sa amin 3/4 na size ng gravel. Doon sa Erie ganito kalaki mga riverbed stones. So yan, landscaping yan hanggang doon. Ito na yung aming atrium. May landscaping na siya. Merong water feature. Papatay lang ngayon. Pero gumagana na yan. Tinesting na namin. Ganda rin Galaxy, merong screen. Sliding. Hard mesh to.
Hard mesh. Stainless steel na screen. Si Gwenden pa rin ang gumawa niyan. Pati ito. Si Gwenden glass and aluminum suki. Meron tayong screen dito. Kitchen, nilalayout na namin yung cabinets. Tapos yung pantry. Yan. Tubular na, bakal na. Kapatungan na lang namin ng boards yan. Para mas matibay, walang anay. Yan, sinisiler namin. Kulay simento lang talaga yan. So ngayon, ongoing pagsisiler natin. Makintab para mas madaling luminis. May landscaping na. Dito magsasabit sila dyan ng mga halaman. Ito naman yung aming loft. Itong loft, meron siyang balcony. Ayan. Access din to sa roofing. Pag magkakaroon ng maintenance, pwedeng dumaan dito. Tapos sa baba nito, yung hallway. Ayan yung atrium. So, meron ding nangyayaring passive cooling dito. Dahil yung atrium, meron siyang mga windows papunta sa hallway. Tapos ito open lang, papunta dito. Tapos may windows din dito, may windows dito. So, ma-experience mo talaga ang ganda ng ventilation dito. Ito yung mga bakal naming doors. So ito toilet, ito ng loft. Simple lang. Puti lang. Tsaka gray floors. Wala pa yung fixtures, di pa na-install. Pero nandiyan na rin yun. Ito the same. Yung kanyang mga screens ay sliding. Hard mesh. Matibay itong hard mesh eh. Hindi kagaya ng mga typical na screen na maninipis na aluminum. Ito ay powder coated na stainless steel. Hindi naman nabawasan yung yung liwanag. No? Yung lahat yan may screen. Itong jealousy na to, meron din yung screen. Kaya lang, ito naman siya. Swing type. Ceiling fan. Lights. Yun. Ayos. Ito yung hallway, paikot. Bedroom ito. Itong bedroom na to, meron siyang
storage. Ito kasi yung ilalim ng hagdan eh. Hindi na namin ginawang toilet kasi yung toilet nito common na. Dun sa kabila. So itong hallway na to, yung side niya, ay yung atrium. Cabinets namin dito, naka-frame ng tubular. Yung common na toilet and bathroom, papunta sa another bedroom na ang cabinet niya framed din ng tubular. Tapos PVC board na 1/2 tatapal namin dyan sa sidings. So ito ang pinaka-focal point ng bahay, yung atrium. Ito magbibigay ng magandang flow ng ventilation, natural air, natural lighting dito sa bahay na to. Kaya tinawag ko itong atrium house. Kasi ito talaga yung pinakabida sa bahay na to. Paglabas mo ng kwarto, ang kaharap mo kagad yung hallway na ang kaharap ay atrium. Ito naman yung master bedroom na may walk-in closet. Pa namin nagagawa. And sarili niyang bathroom. Paglabas mo ng kwarto to, ganun pa rin, hallway. Tapos yung hallway, ang katapat ng hallway ay yung pa rin. Yung atrium. Itong atrium, open to hanggang sa langit. Yan. Kaya lang, para may protection, lagyan namin ng steel frame, tubular, tapos may steel matting. Para hindi din makakapasok yung mga hindi welcome na mga bisita, mga pusa. Para protected pa rin yung mga nandito sa loob. At syempre, mayroon pa rin ulan, no? Para diligan yung mga halaman. At natural air, natural lighting para dito sa loob. So dito umiikot talaga yung hangin papunta sa iba't ibang area ng bahay. Naghahanap ka ba ng bahay? Kasi marami ngayon gusto magpagawa ng bahay, pero kung gusto mo tapos na yung bahay, tapos ako pa yung gumawa, ako pa yung nag-design, meron akong binibentang bahay. Ito yung Japinoy house. Japinoy kasi Japanese inspired. Pinagsama natin yung Japanese aesthetic tapos yung Pinoy culture sa isang bahay. Binibenta ko ito ngayon for 6.9 million pesos, yun yung asking price ko. Pero pag-usapan natin, no? Ang features ng bahay nito, 2 stories siya, 80 square meter floor area, 57 square yung property. So hindi siya ganun kalaki, no? Tamang-tama lang para sa isang pamilya na mayroong 3 anak, tapos o kaya nagsisimula pa lang ng family. Meron tong 2 bedrooms plus may extra. Meron siyang space na pwedeng i-convert sa another bedroom. 2 toilets, bath, tapos meron siyang magandang outdoor dining. At napakaganda ng pagkakagawa ng no, pagkakaplano namin ng natural light saka yung ventilation. Hindi mo makikita sa mga binibentang mga bahay na same price sa mga subdivision. Ito isa San Jose del Monte, Bulacan. Never babahain itong lugar na to dahil mataas yung lugar na ito, San Jose del Monte, Bulacan. So kung gusto mo bilhin ito ng cash, pwede ring bank financing, i-assist ka namin doon. And tutulungan ka rin namin sa transfer ng mga documents kung magkakasundo tayo. So pwede mong bisitahin, pwede mo akong i-text sa number na bibigay ko or i-email mo kami at pag-usapan natin. So paano? Yan muna. Kita-kita ulit tayo susunod. Ako po si Architect Ed. Salamat. Bye.